Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Dito sa pagbasa na ito, ikinuwento sa atin kung papaanong ang Diyos sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang sitwasyon ay nagpadala ng propeta sa kanyang bayang Israel. Pero sa mga pagkakataon na siya ay nagpapadala ng propeta, sa halip na pakinggan, pinapatay at halos hindi pinakikinggan ang mga isinusugo para magpahayag sa pangalan ni Yahweh. Kaya ano ang sabi ng Diyos kay Propeta Jeremias? Sabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit, alam ko naman, hindi sila makikinig sa iyo. Napakatigas ng kanilang mga puso. Mas pinili nilang gawin ang kung ano ang gusto nila kaysa makinig sa akin. Napakatigas ng puso ng lahing ito. Kaya sabihin mo sa kanila na talagang halos dumarating na ako sa sukdulan ng aking galit. Naglaho na sa kanila ang katotohanan. At itong sitwasyon na ito ng mga Israelita ay sitwasyon na talaga namang nakakalungkot. Yung tipong hindi na talaga sila nakikinig sa kung sino man yung ipinapadala ni Yahweh. At ang mas nakakalungkot, sabi ng unang pagbasa, naglaho na sa kanila ang katotohanan. At ito, mga kapatid, ang pagnilayan natin sa buong araw na ito. Kung sinasabi sa kasaysayan ng mga Israelita na talagang naging napakatigas ng kanilang ulo, napakatigas ng kanilang mga puso, at naglaho na sa kanila ang katotohanan. Ito rin ba ang sitwasyon natin ngayon? Naging sobrang napakatigas na ba ang ating ulo, ang ating puso? At talaga bang naglaho na sa atin ang katotohanan ng turo at aral ng ating Panginoon? Kasi kung pagninilayan natin, di ba, ang nangyayari sa ating paligid, halos masasabi natin, totoo, ang ating lipunan, ang ating bayan, maging ang ating simbahan ay pinamumugaran na ng mga kapatid na naging napakatigas ng ulo, naging napakatigas ng puso, na wala ng kinikilalang katotohanan. Na ang mas umiiral ang sariling kagustuhan, ang sariling ambisyon at pangarap, at gagawin ang lahat para lamang sa makasariling ambisyon at pangarap na yon. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagbabago ng puso. Tunay na pagbabalik loob sa Diyos, kung saan ang kanyang katotohanan ang paiiralin natin sa ating buhay.
Amen.